Hi everyone, this is DC and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. Today's video is a very special one. Why? Because we received a special gift from our YT friend, Jeremy Hermano. Please subscribe to her channel. This is the package na pinadala niya sa atin. So let's open it and see what's inside. So while opening it, I would like to take this opportunity to say thank you very much Sis Jeremy Hermano for the gift. So she sent us these 3 fairies na ang color is blue, pink, and yellow. So she's asking me to make an arrangement for these 3 fairies. So let's start fixing the arrangement. So ang una ko nilagay is yung campfire, which is not a variegated one, but as you can see in the video, it is very stressed in color. So paano ko ba na-achieve yung ganyang stressed color? Na-achieve ko yan, hindi ko siya diniligan, pero in-expose ko siya sa afternoon sunlight, meaning from 12 o'clock hanggang sa bumaba yung araw. Tapos hindi ko rin siya pinaulanan. Kaya kung nakita nyo sa umpisa ng video, very dry yung roots niya. So ganun ko na-achieve yung color na yan. Pero actually, hirap na hirap akong buhayin yung campfire at lalong hirap akong stressin siya. Kasi yung campfire dito sa area na, sa experience ko, ang campfire is madaling kapitan ng mealybugs and fungus. So kaya hindi ko siya pinapaulanan. Kasi pag naulanan siya, nagbasa, mabilis siyang magkaroon ng fungus. So let's continue with the arrangement. Naglagay din ako dyan na variegated jadelet na very dehydrated na din kasi nalimutan ko, nilagay ko lang siya sa isang tabi kasi nga gagamitin ko siya sa arrangement para matuyo sana yung soil niya, pero hanggang sa nakalimutan ko na, so ngayon ko lang ulit siya nagamit. And then in the middle of the pot, I put a cactus potted in a white pot. And then, I added an Echeveria that is bluish gray in color na kapag stress, nag-yellow yung tip. So, it is only a cutting. Kinat ko na yung stem niya kasi marami ng baby. So, ngayon, tinago ko muna yung pinagkatan ko kasi baka mabasa ng ulan. And then, I added another Echeveria in front dun sa maliit na palayok. So, yung maliit na palayok, hindi natin siya pwedeng taniman ng succulent kasi wala siyang butas. Kasi kapag walang butas, pag diniligan mo siya, ma-overwater siya. So, hindi natin siya tataniman ng succulent pero may ilalagay tayo dyan mamaya. So, makikita nyo na lang sa end ng video kung anong ilalagay ko. Naglagay din ako ng mga Echeveria sa tabi ng jadelet para ma-fill up yung mga empty spaces. Siyempre, hindi mawawala yung Graptopetalum mendozae and Myrinae sa pag-fill up ng mga empty spaces sa arrangement. So, sa akin, gamit na gamit ko talaga ang mga cuttings ng Graptopetalum mendozae and Myrinae sa lahat ng arrangement ko, hindi siya nawawala. Kasi maganda siyang pa-fill up ng mga spaces. So, kung balak niya mag-arrange ng katulad ng ginagawa ko, mag-propagate kayo ng mga succulents nyo para may makuha kayong cuttings na magagamit nyo din sa mga arrangement. So, nilagay ko rin in the middle yung 3 figurine na fairy. So, ang cute niya. And then, naglagay ako ng green stone sa harap nila. And then, pinaris ko ulit yung isang Echeveria na nilagay ko. Pinalitan ko ng ghosty na medyo stress din yung color pero hindi ganun ka-stress. And then, ilalagay ko itong Echeveria na hindi ko din alam ang name. Pero maganda siya. Sa totoo lang, hirap i-identify ng mga name ng mga succulents kasi magkakamukha sila, parang napakakonti lang ng difference sila, tas iba na kaagad yung ID. And right now, in front of the green stone, naglagay ako ng cuttings ng Graptopetalum Myrinae. So, ganyan lang kasimple yung ating arrangement.
And then, on the front part ng cutting sanglirini, maglalagay din ako ng black sand kasi parang medyo dull yung color ng ating arrangement. Puro red sand yung nakikita ko. So, kaya naglagay din ako ng green stone para mabuhay yung color ng arrangement. Itong arrangement na to, dinededicate ko to para sa friendship namin tatlo ni na Sis Mitch, Sis Jeremy, and myself. So, malapit na tayong matapos sa arrangement. And yung last na ilalagay natin is yung blue sand para dun sa maliit na palayok. So, it serves as the water dun sa arrangement. At saka yung blue sand, it gives color to the arrangement. I-flex ko lang ulit kung para kanino itong arrangement na ginawa ko. It's for our friendship, Jeremy Hermano, Everything Nice at Mitch. So, visit and subscribe their channel. Sana sis, nagustuhan niyo yung arrangement na ginawa ko today. So, let's take a final and closer look at the arrangement. Enjoy watching!
That's all for today, guys. I hope you like my arrangement. It's a special arrangement for the friendship. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. God bless us all. Bye.